Ito na guys yung pinakaantay natin na first time natin makakapasok sa expressway. Alam nyo guys, yung feeling no? Talagang excited, sobrang excited na medyo kinakabahan kasi syempre first time ko magmumotor sa expressway. So matagal na ako nagdadrive ng 4 wheels, no? Matagal na rin ako kasi taga Nueva Ecija yung province ko. So shoutout sa mga taga Nueva Ecija dyan. So pasubscribe na lang guys. So comment na lang so sino yung mga taga Nueva Ecija. So sa Nueva Ecija kasi lagi ako naka-expressway doon. So pupuntang Baguio. So yung 4 wheels common na sa akin yun no, sa expressway. So this is the first time talaga na guys na papasok tayo ng expressway ng nakamotor. So bibihira yun so only the big bikes yung talagang nakakapasok dyan 400cc and up. So we're glad na kita nyo nakabitan naman tayo ng RFID. So meaning okay tayo, legal tayong pumasok dito. Approaching na tayo sa expressway. So ito yung yung Cavitex. Huwag lang sana ng ulan guys. Para nagbabanta yung ulan. Madilim ang kalangitan. Yan guys, approaching na tayo, malapit na tayo. So ito, titignan natin kung bubukas ba yung boom. So kung ayos ba itong pagkakabit sa atin ng RFID. Ayun guys, kinakabahan ako. First time to guys, first time in my life. So alam niyo yung feeling, di ba? So matagal natin pinangarap to. Hello. Ayan guys, approaching tayo sa RFID, tayo nakapila no. So pipila tayo, hindi tayo sisingit. JTEC Moto yan! Yan guys. Ayun. Wow! Alright! Kita nyo guys, working. Yay! Masaya-saya ko. Ispe! Guys, 100 na tayo ngayon. Takbo natin. Medyo hintayin natin si Mrs. dito. So guys, yung performance, so pag-usapan natin yung performance. So binilisan ko. So ang bilis na talaga nakuha yung 100 na speed. Grabe talaga itong motor na ito, halimaw talaga. So tinatansya ko lang yung throttle na no? Kasi pwede kong mas bilisan pa kasi yung anak ko nag-video, my daughter. Guys, so talagang galing talaga itong motor na ito. Talagang stable siya. So masarap, saka masarap yung yung humihiga dito sa may tank. Kasi mas yung hangin hindi niya salo talaga So mas aerodynamic siya. Yung shock niya guys talagang stable. Para siyang kotse na rin. Bilis tayo ligayan guys. Woo! Ayan guys, ang bilis na 120. Saglit lang yung ginagawa. Woo!
nakasagad natin. Sobrang lakas ng hangin. So parang hindi ko kakayanin guys yung yung 200. So yun lang muna, hanggang 124 lang muna tayo, no? Kasi dahil maikli lang itong expressway na to. So hindi tayo pwedeng magpabilis kasi baka kapusin tayo, no? Pero yun guys, ulitin ko, no? So yung speed na 100 sa kotse, mahirap kunin kagad ng segundo lang eh. So it will take time bago mo makuha. Pero dito saglit lang. So kaya sinasabi nila, so si Zero One Moto, no, marinig ko, Sir Arts, shoutout, no, ng Zero One Moto. Siya yung nagsabi na cheater bike daw to. Well, ito yung sinasabi nilang cheater bike. Why is it called cheater bike? Masyado siyang malakas para sa 400cc. Sinasabi kasi nilang marami, for beginners bike lang daw to, pero hindi eh. Masyado itong malakas para sa beginners bike. Kaya sinabi niya cheater's bike kasi madaya, no? So maliit yung makina niya, 400, pero kaya nito makipagsabayan sa mga 650 na cc na engine. So even sa 1,000, no, kaya na itong sumabay. Kasi alam niyo guys, kung bakit ko nasabing kaya na itong sumabay sa 1,000, no? Hindi totoo yan. O tayo maniwala ito kay Babalo. Loko-loko yung si Babalo eh. Bola lang yan. So ito, sa akin kayo maniwala. Kasi dahil yung 1,000 guys, hindi naman tumatakbo yung ng laging 300 eh. Kung laging 200 eh. Sa expressway guys, sa mga rides na mga 1,000cc, so bihira lang naman yung tatakbo sila ng 200 to 300. Karamihan na takbo na 140 lang, no? So kung sa guys, kung bawa kasabay ako doon sa 140 na tumatakbo, so kaya itong motor na to kaya makipagsabayan kasi hanggang 200 ang kaya na to eh. So pwede tayo sumabay kasi di naman sila lagi tumatakbo ng 300 kasi grabe na yun eh. Pagka tumakbo ka ng 200 na nga lang eh, talagang halos parang liliparin ka na eh. Kaya hindi tayo dito guys, no, magpa-top speed. So pakita ko lang sa inyo siguro yung mga top speed na recorded ng mga iba, no. So pero tayo wag na lang nating i-try. Ayan guys, bukas ka. Ayan. Okay. Mission taas again. So yung mga Ninja 400 owners dyan at yung mga bibili, so bili na kayo guys. Wala rin problema to sa expressway. Huwag kayo maniwala doon sa mga 399cc, hindi ito pinapapasok sa expressway. Wala yun. Bola lang yan. Ayan, ano naman si Babalu. Huwag kayo maniwala dyan. Sa akin kayo maniwala guys. Bibilisan natin, may truck sa likod. Bye bye. Panis dito 100 guys, saglit lang na kinukuha. So yun lang yung problema dito sa Ninja 400, no? Dahil compare siya sa mga higher cc, so mag-aangat siya kasi. So kaya sa hangin, no, kanina napansin ko lumilikot siya. So kailangan stable talaga yung kamay mo. Dahil
dahil lilikot siya eh. Okay, sligo muna tayo bago tayo mag-usap. Yan, balik tayo doon ulit, no? So yung higher CC kasi medyo mabigat yun. So kaya kayang-kaya na yung hangin. Hello ate, bilis lang tayo ulit. Pagka meron tayong mga nasa likod eh, ayaw natin makaabala. O yun, gumana yung sleeper clutch, no? Pero naka 5 speed dapat ako. So na-press ko. So hindi ko match yung motor. So yun yung tinatawag nila ng sleeper clutch, mga parekoy. So yun yung safety feature ng motor na to. Kasi kung wala itong sleeper clutch, puri mo naka high speed ka tapos bigla ka maglo-low gear, kadyot ka nun. So pwede kang tumilampon eh. So pero hindi nangyari sa atin kanina, no? So nag-low gear ako, nag-bray mo, yung takbo ko pang 4-5, biglang low gear ng 3. So hindi mo siya naramdaman. So yun nga, as per yung term talaga, sleeper. So nag-i-sleep yung clutch niya, so hindi siya naglalak. Yan yung dog, no? Ayan yung mga mahirap eh. Disgrasya abuti natin sa mga dogs. Oh no! Yung mga tumatawid, kaya ingat guys. Dati guys, takot ako magmotor eh sa mga express, sa mga highway na gaya na to, no? So minsan pinambibili ko na suka yung motor eh, pero hindi naman, okay naman. Basta huwag ka lang nagsiswitch ng lane. So kasi ako drivers din ako ng mga 4 wheels, no? So sa akin kasi pansin ko sa mga motor na yung kakating ka at a very short distance, so yun yung mahirap sa sa mga 4 wheels na driver, no? Kaya guys, sa mga nagmumotor, wag yung ginagawa yung ganon, kasi lalo na kung mahina yung reflex nung driver, so possible guys na matamaan kayo. Kasi kung mahina yung reflex niya, yung sinasabi ko, mahina yung galaw nung paa niya sa pag-brake, no? So yun, nadadali kayo doon sa ganon. So kaya yung mga short distance na cut sa mga 4 wheels, wag yung ginagawa. So better na mas alam nila, aware sila. So senyas muna kayo, kasi hindi naman tayo nasa racetrack eh, na pwede tayong kumat ng mga kapwa natin riders. So pagka napansin nyo guys na merong nasa likod nyo na nakatutok, so bilisan nyo na lang, kasi pwedeng pagka bumagal kayo, miscalculate kayo noon, so tamaan ka rin kayo sa likod. So yun yung ginagawa ko. Kamukha kanina guys, may nakatutok sa ating truck, so napansin ko bumibilis siya, gumigain siya ng speed kesa sa akin, so bibilisan ko lang. So kailangan hindi siya makadikit sa iyo eh. So ganun guys yung gagawin natin. Or kung talaga mabagal ka naman, mag-switch lane ka na lang. Hello ate. Shoutout kay Princess Elena. Yan guys, meron din nag-YouTube din yan eh. So pagka clear tayo, pwede tayong kumaliwa. So yun yung help nung side mirror natin. Kaya iba nililiitan yung side mirror eh. So yun yung mga upgrade na ayoko pang gawin, no? Yun guys, natupad natin yung pangarap natin, no? So na talagang dumaan sa expressway. JTech Moto! Ayan na, gawa na, gag. No. Yun guys, di maiwasan yung isang mamatay ang kanong makina talaga. Kasi
Kasi yung utak mo hindi nagsisync sa clutch, no? So kaya nobody's perfect talaga. So mamamatay at mamamatay yung makina mo. Pagka hindi nagsync yung utak mo sa clutch, nabitawan mo, hindi ka pala naka-neutral. So yan. Pero madali naman siyang start. So even na naka gear 1 ka, basta naka-press ka lang sa clutch, you can start it kagad yung motor, no? So hindi mo na kailangang mag-neutral. So para ma-start mo siya. Yan, kamukha niyan, nakauno tayo. So pag binitawan ko yung clutch niyan, kadyot na naman tayo niyan. So since 6.543 na lang, okay na tayo, hindi na tayo mag-neutral. Malapit na tayo guys sa ating destinasyon. So medyo tatambay lang tayo dito. Papalamig lang doon sa hanang hangin dito sa may seaside. Alright. So see you in my next vlog. So ito na, malapit na tayo sa Cavite, no? Malapit na tayong matapos tong expressway. So successful tayo guys sa ating mission pass. Nakadaan tayo ng matiwasay sa expressway, walang problema. So working yung ating kinabit na RFID. Thank you for watching guys. See you in the next vlog. Bye bye.